nakakalungkot isipin na itong mga state universities and colleges na in-establish para doon pag-aralin yung ating mga kabataan at yung mga anak ng mga manggagawa at magsasaka, no? Pero sa nakikita po natin, no, ano po yung ginagawa ng gobyernong Aquino? Kinakaltasan pa nito ang budget ng ating mga SUCs, kahit sa mga state universities and colleges po, dahil doon sa budget cut na tinatawag natin, tumataas rin po ang mga bayarin, kahit po yung matrikula sa mga SUCs natin, kasing taas na po ng ating mga private universities. Sa nakuhang datos, noong nakaraang taon, 51 yung nag-propose ng pagtataas ng matrikula, 354 yung pinayagan na magtaas ng matrikula. At ngayong taong 2014-2015, nasa 4 na at mahigit pa yung mga nagpo-propose ng mga universidad at pamantasan sa buong bansa sa pagtataas ng matrikula at iba pang bayad. Nang mula sa 3% to 40% na ganun kataas yung porsyento na pinopropose ng mga pamantasan sa pagtataas ng matrikula at kasama na yung mga miscellaneous fees. Ang mga kaguruan ay nagpunta dito sa Menjola upang singilin ang Pangulong Aquino sa ginagawa niyang pagpapabaya in general sa education. Yung aming kahilingan na matagal na mula pa noong 2010 na dagdag na sweldo para sa mga guro at kawani, hanggang ngayon ay hindi niya pa tinutugunan. Marami pa rin mga estudyanteng mga walang upuan. Kulang pa rin mga guro natin sa ating mga paaralan. Ang nangyayari sa ngayon, nagkakaroon ngayon ng pag-hire ng mga contractual teachers. So, in effect, nawawalan yung security of tenure, yung mga teachers. Dapat obligasyon ng Estado na sagutin ang mga gastusin, lalo na ng mga scholar ng bayan. Kasi, kung yan nga yung pag-asa ng ating bayan, bakit hindi nila nilalaan na mas malaking budget para nga sa edukasyon? Ayaw ba nila na magkaroon ng mga edukadong mga tao? Gusto lang ba nila mag-create ng mga tao ng mga empleyado lang, ng mga tagasunod lang dahil sila ang nag-aari? Ngayon ko rin napagtanto, kapag pala may hirap ka, wala kang karapatan para sa edukasyon. Na kung may mga bulisasyon na ganito o mga aksyon, dito lamang nagpapahayag kung paano nila tinutulungan kaming mga walang boses, kaming mga maliliit. Kung hindi lang dahil sa kanila, kundi dahil sa inyo, paano marinig ang tinig ng isang Cristel Teada? So gusto sana imulat sa mga magulang at mga kabataan na nandito ngayon. Iparagyapan nyo yung karapatan na yan. Sasabihin nila bakit tayo nanggagalit, bakit tayo nagpo-protesta, bakit tayo nandito sa kalsada, bakit tayo nagtitiis sa initan dahil hindi na natin matitiis. Dahil hindi na natin matitiis, dahil kailangan natin magalit. Dahil kailangan natin magalit, dahil merong namamatay tayong mga pag-asa ng bayan na dapat sana ay kinakalinga ng lipunan na ito, na dapat sana ay kinakalinga ng gobyerno binibigyan ng karapatan. Ang edukasyon ay karapatan, ulitin niyo yan, ulit-ulitin natin yan. Ang gobyerno na hindi kaya magbigay ng karapatan sa kanyang mamamayan ay isang gobyerno na dapat na pinalalayas, isang gobyerno na dapat na pinapatalsik. At dalawa na lang ang pagpipilian ng mga kabataan ngayon: tumungo sa kanya sariling kamatayan at pumatay ng ilang ulit sa ilalim ng sistema na ito, o di kaya ay magrevolusyon, o di kaya ay kumilos para sa isang bagong lipunan.